Magandang gabi po. Tayo po ay nasa bahagi ng ating ministeryo po ng pananalangin. Tayo po ay patuloy na lalapit sa Diyos, maninikluhod sa ating Diyos na buhay, at sama-sama po nating ma-enjoy nawa yung corporate prayer. Ano po? Ang isa po sa salita ng Diyos na makikita po natin, katibayan ng pagtugon ng Diyos sa panalangin ng kanyang iglesia, ay sa aklat po ng mga gawa kung saan ang church sa Jerusalem ay nanalangin magkakasama upang maingatan at makalaya ituhong si Apostol Pedro. And sa kanila pong pananalangin, sama-samang pananalangin, ay naghimala ang Diyos. Makita ho natin na habang itong si Pedro ay nakatanikala at nababantayan ng kawal, habang siya ay nakakadena, ay kumilos ang Diyos. Lumitaw ang isang anghel, nakalag yung kanyang tanikala, at pagkatapos siya po ay nakalabas ng hindi namamalaya ng mga bantay bilangguan. And siya ho ay nakalabas doon sa kulungan, nakapiit, nakasara na kulungan. Ano po? So ito ho ay pagkilos ng Diyos. Pero makita rin ho natin na sa kanya pong paglayang iyon, meron po tayong tinatawag na divine intervention or pagkilos ng Diyos sa mahimalang mga bagay. Pero meron din pong tinatawag tayo na human effort. There are times sa buhay po ng ating pananalangin na kailangan ho na mayroong aksyon na ginagawa ang tao o yung nananalangin, yung petitioner, and ang Lord naman ay kumikilos sa mga bagay na hindi po kaya na gawin ng isang tao. So, sa atin pong pananalangin, sa gawain po ng ating pananalangin ito ng church, ay atin hong wina-welcome yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, at atin pong sama-samang ipagkakatiwala sa Diyos ang anumang karaingan meron tayo, at atin hong asahan yung pagkilos ng Diyos sa atin pong pananalangin. At before na tayo po ay tuluyan po na pumasok doon sa dakong kabanal-banalan, sa banal na presensya ng Diyos, tayo pong lahat ay dumulog muna sa Panginoon, magpakumbaba, atin pong itiklop ang ating mga tuhod, at tayo ho ay magpalinis. Hilingin po natin na tayo maging karapat-dapat sa napakabanal na presensya ng Diyos. Hingi po tayo yun ng tawad. And dalangin ho natin na ang pagkilos ng banal na Espiritu ay atin pong maranasan. Sige po, sa inyo pong mga tahanan ay magkaroon ho tayo ng sama-samang pananalangin, at atin pong i-confess sa Lord ang lahat ng atin pong mga nagawa na tingin po natin ay hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At humingi rin po tayo ng karunungan sa Diyos upang atin hong makita during our evaluation sa atin pong buhay, ay ibigay ho ng Diyos yung wisdom upang atin hong maalaman ito bang mga bagay na ating nagawa ay naging kalugod-lugod o hindi sa Panginoon. Okay? Sige po, tayo pong lahat ay dumulog, yumuko po tayo, atin pong hilingin ang paglilinis ng Panginoon sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay buong kapakumbabaang lumalapit sa iyo. Amin pong patuloy na kinikilala ang iyo pong napakabanal na presensya, at ang amin po Panginoong hinahayaan. Ikaw ang siyang kumilos, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang mangusap Panginoon sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Kami po Panginoon ay tiklop-tuhod na dumudulog po sa iyo. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa anumang mga kasalanan na amin pong nagawa, inisip o sinalita, at anumang mga bagay na amin po, Panginoong, ginawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Akin po, Panginoong, inihingi ito ng tawad. Linisin mo po, patawarin ng iyong panlingkod,
maging ang mga kapatid na ngayon po ay buong kapakumbabaang lumalapit po sa inyo. Sa amin po, Panginoong sama-samang pananalangin, kalugdan mo po, Panginoon, kami. At patuloy po, Panginoon, ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan ay mangusap po, Panginoon, sa amin. Salamat po, purihin kayo. Punuin mo po ng iyong kabanal-banalang presensya ang bawat tahanan na ngayon po, Panginoon, ay magkakasamang dumudulog, lumalapit at patuloy pong nananalangin sa iyo. Salamat po, pagpalain mo rin po ang iyong panglingkod. Gamitin niyo po, Panginoong, daluyan ng iyong biyaya, instrumento ng pagpapahayag po ng iyong mga salita. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon sa pribilehiyo na tayo po ay buong laya na makalapit sa Kanya. So tayo po ngayon ay nasa ika-4 na bahagi mula doon sa pag-aaral po natin doon sa panalangin nitong si Jabez. Ano ho? At kung atin hong babalikan saglit, si Jabez po sa kanyang pananalangin ay nanalangin po siya sa Diyos na makapangyarihan and kanya pong in-acknowledge na itong Diyos na kanyang dinadasalan ay Diyos ng bansang Israel. Si Yahweh, ano po, ang siyang lumikha o siyang gumawa ng lahat ng bagay sa mundong ito. Makapangyarihang Diyos. Pangalawa, atin din hong napag-usapan na sa pananalangin ni Jabez, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay yung biyaya, pagpapala, blessing. Wala ho tayong karapatang mag-demand sa Diyos. So ang atin pong hinihiling lagi, Lord, pagpalain mo ako. At isang magandang bagay po na simbolo po ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ang paghingi ng pagpapala sa Panginoon. Pangatlo ay atin din pong napag-usapan kung papaano po nakita ni Jabez yung pagkakataon na mula sa isang simple, isang angkang hindi kilala, and mula sa pangalan na talagang sabi nga po natin ay napaka-negatibo, humiling ito pong si Jabez. Ang sabi po ni Jabez ay, enlarge my territory. Ano po? Inyong palawakin ang aking sakop. Sa ibang translation, palawakin niyo po yung lupain na aking sakop. Kakaunti po ang pamilya nitong si Jabez. Pero ang kanyang prayer, Lord, i-extend mo yung aking impluensya, yung aking pamilya, yung aking sakop. So, naniniwala ho tayo na bilang mga mananampalataya, isa po sa the best na panalangin dapat ng isang Kristiyano ay yung marami po siyang mabahaginan, and yung kanyang pamilya primarily ay dapat po na ito yung pangunahin na kanyang nasisyaran ng Ebanghelyo. Tayo ho ay nakatingin sa prayer na iyon na dapat ganito rin yung prayer ng lahat ng mga Kristiyano na ang kanilang buong sambahayan ay sa Diyos maglilingkod. Ano po? So, makita ho natin yung proseso kung saan itong si Jabez ay nananalangin. And sa pang-apat, atin hong tingnan yung ika-4 na part o bahagi ng kaniyang prayer. Ano po yun? Sabi po sa chapter 10 sa verse 10 pa rin ng chapter 4, ang sabi po diyan, ilayo ninyo ako sa kapahamakan para hindi ako mahirapan. Sa prayer ni Jesus, yung the Lord's Prayer, makita ho natin na ang sabi po, bahagi ng kanyang tinurong panalangin sa mga alagad, ay ilayo mo ako sa tukso. Iyon ho yung sabi. Ang part naman ng prayer nitong si Jabez ay ilayo ninyo ako sa kapahamakan. Ang sabi po sa wikang Ingles, oh, that you would keep me from evil. Ang dyablo ay naparito upang pumatay, manira, magnakaw. Yun lamang po yung gusto ng dyablo. Makita na ang lahat ng mga tao ay masira yung buhay, nakawin anuman yung mga pribilehiyo na meron tayo mula sa Diyos, at to the point na patayin tayo para huwag lang mawala na yung second chance sa buhay po natin. Pero si Jesus, sabi niya, ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay, isang buhay na ganap,
at kasiya-siya sa John chapter 10 verse 10. Ano po? And isang magandang bagay po na si Jabez sa kanyang pananalangin, nakita po niya ang pinakamalungkot na bahagi ng isang Kristiyano ay yung siya ay makontrol ng dyablo at masira nito yung ating kaisa-isang buhay. Ano? So ano ang prayer nitong si Jabez? Ilayo mo ako sa gawa ng dyablo. Ilayo mo ako sa kapahamakan para hindi ako mahirapan. Isang napakatinding buhay po kapag tayo ho ay nakontrol ng dyablo. Ano ho ang sabi nitong si Apostol Pedro? Ang sabi po doon, tayo daw po ay humanda at magbantay sapagkat ang dyablo na ating kaaway ay parang liyong umaatungal na aali-aligid na naghahanap ng masisila. So, ang dyablo, ang kanyang pangunahing misyon ay ang talagang sirain ang ating pong buhay. Kapag nasira ang ating buhay, nakita ho nitong si Jabez kung gaano kahirap ang buhay na wasak. Kaya ang prayer ho nitong si Jabez, ilayo mo po ako sa kapahamakan. Ilayo mo po ako sa kamay ng dyablo. Ilayo mo po ako sa anumang pwedeng gawin ng dyablo sa akin. Makita ho natin ang panalangin nitong si Jabez. Ang sabi niya, pagpalain po ninyo ako, mahabag po kayo. Ano ha? Palawakin niyo po yung aking teritoryo, yung aking buong sambahayan. Makakilala yan sa Panginoon. Yung aking buong angkan, mang-iimpluwensya yan. Lalawak yung aming teritoryo. And then, makita rin po natin, ang sabi po diyan, ay ilayo niyo po ako sa kapahamakan. Mga kapatid, madalas po, every time na yung meron tayong mga mahal sa buhay na either papasok ng trabaho o ng school or paalis, ang ating prayer lagi, ilayo mo po si Ama sa anumang kapahamakan. Or, ang iba kong ating kan, ilayo mo po Panginoon ang anak kong ito or ang pamilya kong ito sa anumang pwedeng magawa ng dyablo sa kanya. Balutan mo siya ng iyo pong makapangyarihang dugo upang hindi po makagawa sa kanya ang dyablo. Si Jabez, alam po niya ang pinakamahalagang pwede hong magawa ng Kristiyano ay ang ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang buhay at ang Diyos ang siyang magproteksyon, magbigay ng proteksyon sa lahat ng ating mahal sa buhay. Ano po? Okay, so tayo ho ay mananalangin at bahagi po ng ating prayer concern ngayon ay yung patuloy po na pag-iingat, patuloy pong proteksyon ng Panginoon sa atin pong mga kapatiran, sa atin pong mga mahal sa buhay, lalo po yung mga frontliners. Ano po? Medyo hindi na po ganoon kagulo, bagamat may mga lugar po na talagang medyo lalong tumataas yung tensyon. Ano ho? Ang Pastor Armand Daigan ay humingi po ng panalangin sa Distrito 1. Nag-post po siya sapagkat pinakamataas sa buong Cavite ang positibo sa COVID-19 ay nasa Cavite City. Ano, kung saan malapit po doon o nandoon ang atin pong simbahan sa Caridad. Ano, ha? So dalangin ho natin ang patuloy po na proteksyon, ang patuloy po na pag-iingat, balutan ng Diyos ang ating iglesia roon, mga kapatiran, patuloy pong proteksyonan. And gamitin po ito para makapagbahagi at maabot yung atin pong mga kababayan sa lugar pong iyon. Ano ha? Lalo hong magsumigasig ang ating mga kapatiran sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Pag-pray ho natin yan. Ano ha? And ipag-pray din ho natin mga kapatiran natin sa ibang bansa. Hilingin ho natin na i-cover din po sila ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kausap ko po ang Ate Emmy Reyes. Ano ho? Ang sabi nga po ng Ate Emmy ay mag-ingat po sapagkat sa Australia po ay okay na lift na po yung quarantine sa kanila. Pero bigla ho nagkaroon uli ng 5 kaso ng COVID-19. Ano ha? So atin din pong ipanalangin ang mga Ate Emmy, part din po sila ng frontliners
sila ho ay maraming mga inaayos. Ano po, pag-pray ho natin na patuloy po balutin siya ng dugo, banal na dugo ng ating Panginoon. Pag-pray din po natin, maging ang mga iba pang kapatiran ng Atineri, pag-pray ho natin ng atin hong mga pa ito? Ti Daisy, pag-pray ho natin, at iba pa ho ng mga kapatiran na nasa ibang bansa. Kung sino man po sa inyong kamag-anak na naroon at alam po ninyo, atin hong dalhin sa Panginoon. Hindi man namin mabanggit, hindi man mabanggit ng inyong lingkod ang kanilang pangalan, but in Jesus' mighty name, kiniklaim natin, alam ng Lord kung sino itong mga pamilya nating ito, kaibigan, kakilala, kapatiran, ay atin pong ipanalangin sila sa Panginoon. Ano po? Okay, so atin din pong patuloy na isama sa prayer ang atin pong mga gawain, ang ilang minutos ng pagkatuto, patuloy po na gamitin ito ng ating Panginoon upang maabot ang ilan po nating mga sambahayan. Sana ay patuloy po na i-share po natin ito at magamit po ng Panginoon para po sa pagbabahagi. Ngayong buwang ito ay atin hong diniscuss iyon pong mga kabataan, mga may mahalagang mga role na ginampanan, especially po sa Old Testament and New Testament. And maging challenge po ito sa ating mga anak. Pag-pray ho natin, ilang minuto sa daan ng pagkatuto. Pag-pray din po natin ang atin pong sambahay, probably ho by July 15, ay posible ho na maging MGCQ na. Pero ang atin hong plano ay by August na po. Yung first Sunday of August, sa biyaya at kalooban ng ating Panginoon, ay magkakaroon ho tayo ng sama-samang pagdiriwang po nito. Atin hong papasimulan yung ating face-to-face worship service ng may pagpupuri at pasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagdiriwang ng banal na hapunan. Ating Santa Cena. So, meron mga ipopost po tayo, and actually nagpaprint na rin po tayo noong mga protocols na kailangan po nating sundin. Iniaayos po, kahapon ho ay nag-ayos na po ang mga Kuya Boy, ang Ate Jing, ang ating mga upuan. Nakahanda na rin po yung ating scanner, nakahanda na po yung mga alcohol, at maging yung foot bath ay nakahanda na po. So, ipag-pray ho natin ang patuloy na pagkilos ng Diyos. Sa Monday, panalangin ho natin, dito ho gaganapin yung mentoring ng District 1 Pastors mentoring. Pag-pray ho natin sapagkat yun na yung parang pinaka-kick-off ng atin hong pag-implement ng mga protocol, yung kabuuan po ng mga rules na dapat po nating sundin ayon din po sa kalatas ng IATF. So pag-pray mo natin yan, ang atin pong pamumuhay bilang mga Kristiyano sa new normal. Pag-pray mo natin. Maging ang atin hong mga estudyante, by August po, karamihan ay mag-start na ang pasukan. Nabasa ho natin yung announcement ng DepEd, na talagang itutuloy ho nila. Napakahalaga po talaga ng pagkatuto o ng edukasyon. Sige po, tayo po ay mananalangin. Atin pong ipanalangin sa Panginoon yung lahat ng mga concern po natin iyon. Sige po, sa inyong mga tahanan, tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Kilalanin po natin yung kanyang banal na presensya at hayaan po natin na ang Diyos ang tumugon sa atin pong mga panalangin ito. Okay? Sige po, pray po tayo. Ama naming Diyos, dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, amin pong tinatagubilin sa inyo lahat ng mga concern po namin ito. Kami po ay nagpapakumbaba at amin po, Panginoong, patuloy na kinikilala kung wala po ang inyong pagtugon sa mga panalangin namin ito, wala naman po talagang kabuluhan ang lahat ng mga ginagawa namin ito. Kaya nga po, sa oras pong ito, amin pong kinikilala ang inyong pagsagot sa amin sa pamamagitan ng iyong pong katugunan ay nagkakaroon po kami ng katiyakan magiging maayos po ang aming pamumuhay sa mundo pong ito.
Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pagpapala at biyaya naway igawad niyo po, Panginoon, sa aming bansa. Kayo po, Panginoon, ang siyang nagkalob sa amin ng kaisa-isang bansang ito, ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo po, Panginoon, kami bilang mga Filipino. Kami kayo po, Panginoon, ang siyang sumama sa amin at iyo nga po, Panginoong, gamitin kaming mga instrumento ng kaayusan para po sa aming bansa. Dalangin po namin ang aming Pangulo, ang Pangulong Duterte. Bless mo siya. Bagamat siya po ay may edad na, bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan, ilayo mo po siya ng magawa ng kaaway. At dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy na ang karunungan ng kanyang pamamahala sa aming bansa ay kanyang tanggapin mula po, Panginoon, sa iyo. Dalangin ko rin po patuloy na suportahan namin anuman yung kanyang mga programa. Ayon po sa iyong biyaya at kalooban, mangyari po, Panginoon, na maisakatuparan ang mga plano pong ito. Napakarami po, Panginoong, mga panggugulo na ginagawa ang kaaway. Marami po siyang mga ginagamit, Panginoon, upang sirain ang programa ng aming pong Pangulo at kami po ay magkawatak-watak. Dalangin ko po, Panginoon, huwag niyo pong hayaang mangyari po ito. Alam po namin, ito po ay gawain lamang ng dyablo sapagkat siya po ay naparito para po mangwasak, para po manggulo at sirain po ang iyong mga buhay and to the point na pumatay, Panginoon. Manaming Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan, iyo nga pong balutin, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo ang aming Pangulo at patuloy, siya po ay sumunod lamang sa inyo. Dalain ko rin po, maging ang aming po Panginoong Senado, pagpalain po ninyo, Panginoon. Dalain ko po ang Senate President, pagpalain niyo po ang Senador Tito Soto. Bless mo siya ng karunungan, pagkatakot sa iyo, at iyo pong gamitin ang mga programa na kanyang naiisip, Panginoon. Bless niyo po ang aming mga senador, magkaroon sila ng pagkakaisa. Dalain ko rin po, Panginoon, maging ang aming Kongreso sa pangunguna po ng kanilang Speaker, ang Congressman Alan Peter Cayetano. Bless mo siya, Panginoon. Patuloy po na yung kanyang pagkakilala sa iyo, yung kanyang takot, pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay ito po yung magamit mo, Panginoon, upang siya ay makapagpasok ng mga programa na makakatulong po sa aming bansa. Pagpalain niyo po ang aming mga congressman, bigkisin niyo po sila ng pagkakaisa. Dalangin din po namin, maging ang aming pong mga hukom, pagpalain po ninyo ang amin pong mga kasundaluhan, ang amin pong mga kapulisan, pagpapalain po ninyo, Panginoon. Salamat po, Ama, ng marami at patuloy po pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming bansa. Ilayo niyo po sa anumang mga mananakop at dalangin ko po, Panginoon, iyong kilusin ang anumang mga bansa na magtatangka po, Panginoon, na sakupin kami at guluhin kami sa iyong makapangyarihang pangalan. Patuloy po, Panginoon, na kami ay dumudulog sa iyo. Iyo nga po, Panginoong, balutan kami ng iyong makapangyarihang dugo at ang iyong presensya ay sugo mo, Panginoon, ang iyong mga anghel, lalo po yung mga war angels, Panginoon, kung saan protection ng Panginoon ang aming pong bansang Pilipinas. Salamat ng marami. Pagpalain mo rin po maging ang aming iglesia, ang aming church, Panginoon nila sa kalaganapan. Pagpalain mo po ang direktoryo sa kabuuan po nito. Pagpalain niyo po ang aming mga obispado, patuloy pong karunungan sa kanilang mga pagpapayo, Panginoon. At maging ang aming mga generales, bless niyo po sila sa pangunguna po nila, Panginoon, sa apat na sangay po ng aming iglesia. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming Gensup. Kayo po ang magbigay ng karunungan sa Kanya upang mapamahalaan niya ng gusto ang amin pong iglesia sa kabuuan po nito. Pagpalain niyo po maging ang aming mga district superintendents, Panginoon, specifically ang aming DS, Dante Salud. Bless mo siya ng karunungan at patuloy po maisaayos po, Panginoon, pamamahala ng Cavite 1. Mga kapastoran sa panguna po ng Sapasun, bless niyo po, Panginoon, sa kabuuan po ng distrito, sa lahat ng mga kapastoran, Panginoon, pagpapalain niyo po ang bawat isa sa pamamahala po ng iyong mga iglesia. Pagpalain mo rin po maging ang aming church, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming konsilyo. Pagpalain niyo po ang aming mga elders, Panginoon. Ang aming pong mga gagawa, ang inyong lingkod sa pamamahala, maging ang aming mga iba pang mga kapastoran sa outreaches, Panginoon, sa pangunguna ng misyon. Pagpalain niyo po. Bigkisin mo kami ng pagkakaisa at ang iisang karunungan ang naway aming tanggapin mula sa iyo
upang sa amin po mga pagbabalangkas, pagpaplano, pag-uusap, ay patuloy po kaluguran mo lamang ang aming pakalasain gawin, Panginoon. Nalahin ko po, Panginoon, patuloy pagpapala mo, Panginoon, maging sa bawat sambahayan. Kayo po ang kumilos sa bawat mga ama ng tahanan, sa mga nanay. Bless niyo rin po, Panginoon. At ang mga sambahayan pong ito ay gagamitin mo upang patuloy po na marami pa ang makakilala sa iyo, Panginoon. Bless mo po ang aming mga kapatiran sa ibang bansa. Kayo po mag-iingat sa kanila. At patuloy po, Panginoon, kalugdan nyo nga po ang kanilang mga buhay at patuloy po gamitin mo po sila. Dalayan po namin ang mga ministries na pinagkatiwala mo sa aming church. Bless niyo po ang aming paaralan, maging ang aming po, Panginoong, mga gawain, small group ministry, ang aming prayer ministry, Panginoon. Palakasin mo po lalo ito, Panginoon, at maging yung mga iba pang mga programa na plano po namin magawa bilang pag-abot po namin, Panginoon, sa iba pang mga kapatid. Salamat po, Ama, ng maraming purihin po kayo. At sa oras pong ito, hayaan mo nga po, kami ay magkaisa, sama-sama naming idulog sa iyo ang lahat ng mga concern namin, Panginoon, maging sa mga bawat tahanan, sa kanilang iba pang mga kahilingan na kanilang binabanggit ngayon, mangyari nga pong tugunin mo po ito ayon sa iyong kalooban. Salamat po ng maraming purihin kayo. Tuloy mong ibuhos, Panginoon, ang iyong masaganang biyay pagpapala sa aming iglesia. At maging iyong pulong po sa araw ng Lunes, kayo po ang magpala sa aming mga manggagawa sa aming mentoring. Salamat po. Salamat ng maraming Panginoon. Patuloy po, pagningasin po ninyo ang aming ilawan sa dako pong ito ng Imos, Panginoon, at maging sa mga kratig bayan po dito po sa Cavite. Salamat ng maraming sa iyo po ang kaluwalhatian at patuloy po pinagkakatiwala namin sa inyo ito. Mangyari nga po, Panginoon, kayo ang siyang magpala at tumugon sa mga panalangin namin ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, patuloy po na lahat ng ating mga concern nawa nga po sama-sama tayo nag-agree na ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod sa lahat ng panalangin natin. Okay, atin pong wakasan itong ating prayer. Sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon at atin pong patuloy na ipagkatiwala ang ministeryo ng pananalangin ng ating iglesia ay patuloy po na daluhan. Ito pong mga susunod na mga Biyernes, probably po ay pwede na tayong magsama-sama rito. So tayo po ay nagpapaabot ng patuloy na imbitasyon. Punuin ho natin ang ating church ng mga nananalangin. Ano ho? Masarap po yung ganoon na marami ang nananalangin at ipag-pray ho natin patuloy ang ating Elder Louie, kasama po ang Ate Celia na patuloy po na makagawa pa ng iba pang mga programa para po sa kasiglahan ng ating pong pananalangin. Ha? Sige po, tayo po ay magwakas. Atin pong pasalamatan ng Lord sa pribilehiyong ito na ibinigay po niya sa atin. Let's pray. Ama namin Diyos, buong kagalakan naming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng amin po, Panginoong, ginawa mula po, Panginoon, sa pasimula, maging sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan, maging sa pananalangin sa bawat tahanan, at sa amin pong sama-samang pagdulog sa iyo, mangyari nga po, maluwalhati namin, nalugod namin ang iyong napakabanal na pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito. At kami po yung buong kapakumbaba na lumalapit sa iyo, mangyari nawa ang iyong kalooban sa mga panalangin namin ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos.